Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon at magandang araw sa iba't iba nating mga audience na kasama natin sa ating patuloy na ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Opo, magandang gabi po. Magandang gabi kapatid na Erning, kapatid na Henry, at kapatid na Jay na nandyan po sa audio natin. Meron pong isa nasa audio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandako kayo ng mundo naroroon. Magpapatuloy tayo ng ating paghahayag ng mga talata ng Biblia na sinasampalatayan na natin na makatutulong sa atin sapagkat yun ay mga kinapapalooban ng mga salita ng Diyos. At gayon din yung ating mga istorya na nagaganap sa araw-araw at sa kasaysayan ng iglesia na ating pinanggalingan at bago tayo nakarating sa tagpong ito. Kapatid na Erning, kapatid na Henry. Okay, bago tayo magumpisa po, kapatid na Jeriel, ay mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Our merciful and loving God, Almighty Yahuwah, our Father, thank you so much for giving us the opportunity to study and to speak on your behalf. Please bless each and every one of us. Bless this program. Bless all those who are listening and watching this program. That from the time for the time that they are giving, they will learn many things from what we are going to share with them. Unite us always to the Spirit of your begotten Son, so that we may always be united unto you, Father. All of this we are asking in the name of your Son, our Lord and Redeemer, Yahushua the Christ. Amen. Well, good evening po, kapatid na Erning, kapatid na Henry. At kamusta po ang weather natin dyan? Medyo lumalamig na ho rito sa Texas. Nako, pareho din dito, malamig na rin. Kay kapatid na, sa lugar ni kapatid na Erning, marami. Nga pala dito, kanina lang, merong 7.5 na lindol sa may dagat at nagkaroon po dito ng tsunami warning. Pero at least nilip na yung tsunami warning dito sa West Coast from Oregon to California po. Mabuti po yan. Na-miss ko yung ating ano ba tawag natin dito? Podcast? Oo, yung podcasting natin. Ito Podcast natin. parang ang programang ito sa mga wala po itong script eh. Dapat malaman ng ating mga taga-subaybay. Hindi tayo nag-i-script. Ito ang gumagabay sa atin sa ating pananampalataya ay kung ano ang iuudyok sa atin ng Espiritu Santo. Ano po? Kasi gusto nating malaman ng tao, ano ba talaga yung totoo? Hindi yung sino ba talaga ang tama o sino ang totoo. Ano ba talaga yung tama? O ayan, yan ang ating ang number one na polisiya dito sa ating programa. Anong tama? Anong totoo? Hindi sino tama, sinong totoo. Hindi po. Hindi tayo ganoon. Kaya masaya wala tayong script. Pero yung ating pananampalataya na binabasa natin sa mga banal na kasulatan, yun ang namumutawi sa ating mga labi at wala nang iba. Kapatid na Erning, wala po kayong sound, kapatid na Erning. Habang inaayos po ni kapatid na Erning yung kanyang audio,
Mukhang maganda hong location nyo ngayon, kapatid ni Jerry. Nasa Alaska ho yata kayo. Oo nga. Buti na huli nyo ho yung Northern Lights, so yung tinatawag natin na Aurora Borealis. Kasi nung nagpunta po kami sa Alaska 2 beses, hindi namin ma-tsempohan yung Northern Lights na yan eh. Meron din ito sa Ireland eh, di ba? Ay, Mm. Ireland ba yun? O sa Iceland yata? Iceland, oh. Tsaka doon sa Finland, yung pinuntahan po namin, Ay, sa tinry. Finland, oo. Sa Finland, Mm. meron din yung ganyan eh, yung Borealis eh. Pero hindi rin namin na-tsempohan, no? Isipin mo yung gawa ng Diyos, ano? Mm. Nakikita mo yung ilaw na yan, no? Yan Pero meron. eh, epekto ho ng ano, 'di ba, ng tinatawag nilang geomagnetic something. Di ko po alam yung exact na Yeah, term. Pero totoo. makapakaganda po niya pag yung ano eh, yung talagang makita nyo. Pero yan pala hindi nyo makikita ng ganyan talaga kundi gagamit kayo ng parang mga lens na Yeah, para kasi na minsan napipilter ng mata natin yung ano yung ibang liwanag eh. tama. Pero ngayon Okay. ang ganda ho ng inyong ano diyan. Sa bahaging ito, mga kapatid, ay ating pakinggan si kapatid na Henry sa kanyang patuloy na paghahayag sa kanilang escapade, sa kanila pong pagsama sa pamilya ng Kaedi. Kapatid na Henry, pakipatuloy natin. Ayan, bago ang lahat ano may nadinig po tayo na parang comment sa, ba't yung pa kinikwento pa yan? Ba't yung pa sinasabi yan sa buong mundo yung inyong karanasan o yung pangyayari niyan? Ngayon, 'di ba kaya natin talaga 'to sinabi dahil tayo ay nakarinig ng mga kwento, kwento na ang sabi ay pumayapa o namayapa na raw po yung ina nung ating dakilang VVIP ano po at pero bago raw po pinagpahinga ang kanyang ina ay nakabalik na raw dun sa kanilang relihiyon o sa kanilang iglesia. Yeah, At ang kapatid daw niya nung VVIP, yung kanilang leader ay nakabalik na rin daw at nagpapasalamat sila. At ang pinaka-conclusion nila, talagang napakabait nitong aming leader. Sobrang bait. Sa tama. sobrang kabaitan niya, naiiyak. Sabi nga nung nagsakwento, naiiyak siya dahil sa sobrang kabaitan ng kanilang leader. Imagine nyo, no? I mean, kung babalikan ho natin ang history, alam natin na medyo sumama ang loob ni VVIP sa kanyang ina at sa kanyang mga kapatid dahil dun sa mga pangyayari. Pero ang tingin ko po ang pinaka-highlight or pinaka-mabigat na dahilan ay yung kapatid ni Jerry, yung YouTube. Yeah, nag-YouTube daw, nag-YouTube. Nag-YouTube na yung YouTube kung inyong matatandaan several years ago ay parang nakikiusap yung ina ano po at saka yung kapatid na tulungan sila Mag-usap sila, mag-usap o tayo. Yun ang mag-usap. naalala ko dun eh. Mag-usap Ah, sila. oh, Pero meron din pong elemento na nagmamakaawa sila na yung tulungan sila. itulungan sila dahil mukhang merong meron pong nagtatangka sa kanilang kaligtasan, sa kanilang buhay. So yun pong kinagalit nung dakilang VVIP at siguro kung tayo rin yun, magagalit tayo, no? Dahil sa para tayong ang word doon ay para na-undermine yung ating otoridad, ano po? Yes. Pero ilang taon na po yun, ano? Siguro 2015. 2015, ano po? So siguro naman at the end of the day, Siyam na taon. ina pa rin nila yon ano? At pag sinabing, oh, napakabait ng aming leader. Ang totoo, maniniwala tayo na napakabait niya talaga kung tatanggapin niya uli yung kanyang ina at mga kapatid. Ano po? At Yes. hahanapin niya siguro yung nanay niya. Sabi niya sa kanyang ina, mami, nanay, kung ano man tawag niya, pwede ko po ba kayong yakapin, di ba? Pagkalimutan na ho natin ang nakaraan. Mhm. Yun ang sasabihin nating napakabait talaga ng aming leader. Ano Mhm. pa ang isang katunayan na napakabait niya nga? Gagawa niya ng paraan na at least hindi man mapakawalan yung kapatid niya nakakulong, mabigyan ng hustisya na Yes. kailangan siyang
Litisin. litisin ng madalian, yung gagawin niya dahil makapangyarihan siya, meron siyang impluwensya sa bansa na yun eh. Yun po, pag yun ay nangyari, lahat po tayo magsasabi, totoo nga, napakabait ni VVIP. Ano po? Pero ngayon, parang, kwento-kwento lang, napakabait, na nagbalik loob daw yung ina bago namatay. Kaya po, tayo humantong sa gantong serye, kasi yun na, medyo na-trigger, yun yung word na-trigger po tayo, dun sa Tama. kwento na yun na, namatay na daw ang ina, pero bago namatay, nakapagbalik loob. So itong ginagawa natin, wala po tayong pakinabang dito. Hindi po natin to pinagyayabang na tumulong tayo sa kanila. Hindi po yan ang pinaka-objective natin. Kundi para po i-correct, Win. i-correct yung propaganda. Yeah. Yun po ang ating responsibility. Ano po? Na Yes. I-correct. Sabi nga dito, kapatid Nere, i-correct naman natin yung fake news. Di ba? yan, tama. Kasi fake news yun eh. Dahil tayo ang buhay na saksi na yung tao na sinasabi nilang patay na, buhay na buhay. Ano po? Hindi man nasa masasabi natin na 100% na maayos yung kalusugan, pero buhay na buhay. Ano po? Yes. Kaya tayo po umantong sa ganito. Bakit natin kinwento yung pangyari? Di ba nag-umpisa ho tayo sa yung nakarating sila ng Texas, Yeah. at doon sa Texas sila ay um, yung parang pinapabantayan. Sinabihan pa nga ng isang yung napakataas na ministro sa lugar na yun, huwag yun ang tulungan yung mga tao na yan. Di ba? Kaya po tayo nagalit dahil ganun ba tayo mga noon ano? Ngayon ba tayo mga iglesia ni Cristo? Ganun ba natin ituturing yung mga kahit sabihin natin sila ay so-called lumaban. Hindi naman natin yun ang ating pinakabasehan eh. Ba't natin sila tinutulungan kundi kahit Tsaka sinong tao siguro tutulungan natin eh. kapatid Nere, yung salitang lumaban wala namang batayan yun. Ano bang paglaban? Ayun. Paglaban ba yung nagsabi na, Eduardo, anak, mag-usap tayo. Ano paglaban dun? Yun nga eh. Kasi siguro wala na siyang means para makarating yung kanyang mensahe. Ano po, no? Kaya Yes. gumamit na siya ng YouTube para makarating yung mensahe niya. Dahil siguro nahaharang yung kanyang mensahe, hindi makarating doon sa dapat paratingan. Kaya siguro siya umabas. Ngayon, sabihin natin nagalit yung kanyang anak dahil sabi niya siguro, napahiya ako doon sa ginawa niyo. Well, pwede siya magalit, pero ilang taon na no? Panahon na para patawarin niya yung mga kapatid niya, lalo na yung kanyang ina. Yes. Ngayon, naalala ko no, yung ating ginawa nun, parang ano to parang yung mapapanood nyo sa mga TV, yung ginawa nyo na parang nagplano kayo, tapos yung parang yung sa in the dark na yan, naglipat kayo ng mga gamit ng mga tao para hindi makita ng mga nasa paligid. Mhm. Medyo nakakaba rin eh, no? Kasi hindi nyo alam kung sino makakita sa inyo. At saka minsan meron kasi mga talagang tawag natin yung word na zealot na miyembro na pwede kayong saktan ano dahil doon sa ginawa natin. So, Yes. yeah, kasi sa sa paniniwala nila yung ginawa natin ay isang ano ba po tawag doon parang kumbaga high crime and misdemeanor sa kanilang paningin. Kaya nung nakarating na po kami sa Mississippi, ano po, yung first night, yung po tayo huminto, ano? Kasi ang biyahe natin ay almost, ano po ba yun? Sabi natin mga almost 18 hours. Tama po ba? 18 hours. At alam natin yung mga tao na yon hindi naman sanay sa mahabang biyahe ng ganong kahaba. 18 hours, hinati po natin sa 9 or 10 or 8 and 9 or something like that. So huminto po tayo sa Jackson, Mississippi. Huminto po kami na sa Jackson, Mississippi. Doon kami nagpalipas po na yung unang gabi. Medyo kinakabahan pa rin po kami kasi hindi namin alam kung mayroong nakasunod sa amin. Alam niyo yun yung parang patingin-tingin kayo sa paligid, titingin niyo,
Meron ba rito? Nasa Mississippi na kayo tinitignan kung may plaka ng Texas, di ba? Oo, tama. Samantalang ang plaka nyo lang, yung plaka nyo, plaka ng Texas. Plaka ng Texas, ano? Hindi ko nasasabihin yung plaka dahil baka ano hanapin pa ng mga mga zelot. So, nakaparada ako sa parking. Tapos kailangan bumili ng pagkain. Siyempre, patingin-tingin ako dun sa parking. Sabi ko, meron kaya rito ano? Kasi medyo paranoid din tayo nun dahil ano po hindi nyo alam, baka may nakasunod. Yeah, So, sa awa po ng Diyos, wala namang naging insidente. Nangyari pa nga nung gabi na yun, nagkasakit po yung bunso na anak nung yung bunsong kapatid ni BBIP nagkasakit. Nilagnat. Siguro dahil sa na-trauma or na-stress sa biyahe, bata pa yun. Ilang taon po ba siya nung mga 5 years old? yeah, mga Mga palaman. ganon, batang-bata po, no? Biglang nasabak na sa ganung adventure. So medyo nilagnat siya, kinabahan kami dahil, naku, paano kaya to? Dadalhin kaya namin sa ospital? Pag nila sa ospital, baka karoon pa ng re-report pa, etc. So, kabang-kaba kami. So, ang ginawa na lang namin ay yung usual na ginagawa po natin, di ba? Papanalangin natin. Tapos, bumili kami ng gamot dun sa labas. Meron kasi parang magandang area po yung aming hinintuan. May hotel, may mga uh, pharmacies. Bumili po tayo ng gamot para dun sa bata. And sa awa po ng Diyos, kinabukasan, gumaling na siya. Tapos, yun na, pagka-almusal, yun, tinuloy na namin yung aming pagbiyahe. Another 8 or 9 hours. Jackson, Mississippi to Jacksonville. Tignan niyo naman yung no, Jackson to Jacksonville. Yeah, Ano yung kaibahan ng Jackson tsaka Jacksonville? Evil. So, another 9 hours. Palingalinga pa rin ako sa highway, syempre, dahil di nyo alam, baka may naka picture ng aming sasakyan or may nagtip, whatever. Sa awa naman po ng Diyos, nakarating po tayo dun sa ating final destination. Gabi na nung nakarating kami. Pero alam niyo po, along the way, syempre, gugutumin along the way, no, gugutumin. Nakakatuwa na humihinto pa kami sa McDonald's, KFC. So parang mga lang, mga regular na tao na kumakain sa mga fast food. Ano pa? yeah. Yeah, yun yun. Tapos minsan huminto po kami doon sa yung sa Alabama, yung ano ba tawag doon, yung isang barko doon na naka-display na lang yung Yeah. Yung isang career doon, ano? USS Alabama siguro tawag doon, ano po? Ano yata yun? Ano nga bang, ano yun? Carrier yata yun, isang carrier. Kundi po carrier battleship. Battleship siya. Oo, malalaman din natin yun, USS something. Pero baka Brother J might know. It's the big ship in Mobile, Alabama. Anyway, so nag-stop kami ron, sandali lang, picture. Gusto makita, nakita nila yung malaking barko, World War II. Tapos, yun, dire-diretso na uli. Kahaba ng I-10 yun, napakahaba ng I-10, ano? From paglabas namin ng Jackson, I think it's I-65, tapos nag-I-10 na kami, another, ano yun, I don't know, mga 6 Ayan nga hours. yun, kapatid na Henry, yun yung ano, yung USS Alabama. Ayun, o nga, no? Alabama, kaya Missouri, ano yan parang ano, parang Missouri battleship. class. Mm. Mm. Ayun, tama. Di nagpicture-picture sila ron. Nakita, ang ganda nung barko, ano po. Tsaka may mga nakadisplay ng mga tanks and cannons, etc. Pero sandali lang po kami ron. Malis din agad kami sa Mobile. Tapos sabi ko nga, dito sa Mobile, inimbento ang cellphone. Mobile eh. Tapos, dumiretso na kami sa Jacksonville. Yun nga, sabi ko, from yung I-10 na yun, yung kahabaan na yun is parang 6, 7 hours. Napakahaba ng I-10 na yun. Kaya dumating po kami doon sa ating destination. Kung maalala nyo, gabi na. Hindi, nung nag-aantay kami, malamig yun eh. Ayan, sasalubugin namin kayo di ba? Napakadilim. Tapos sabi namin, saan ba itong bahay na to? Dahil ang hirap hanapin ng bahay, hindi yun yung parang makukuha nyo agad sa GPS eh. Napaka, parang napaka ano ba, yung confusing nung GPS. Pero tapos, ang dilim pa. Tapos yun, may gate, pumasok tayo. And then yun, nakita na ho tayo. Tapos, doon pa lang, ako nakaramdam ng,
Yeah. After isang linggo. O yun Safe. lang. So Di ba? anyway, yun, pwede mo nating stop dun yung kwento. And again, babalikan ho natin yung mga nagtatanong, ba't nyo ba kailangan kwento yan? Well, una, maganda malaman din ng mga tao to na ano yung pinagdaanan nila na bakit sila, ang tanong, ako, ang tingin ko na dapat itanong ba't nila kailangan gawin yun? Ba't sila kailangan magtago? Dapat yun ang tanongin natin Di Yeah. ba? Ba't sila kailangan magtago? Sinong kailan pinagtataguan? Nanganganib ba Kasi buhay ngayon nila? po, alam nyo, ang nangyari kasi dyan, hanggang ngayon, ganyan yung mga iglesia ni Cristo Yung mga tiniwalag na katulad natin, ang tawag nila, rebel. Pag sinabing rebel, the enemy, di ba? Hmm. Yan ang nangyayari, rebelde. Eh, ano ba ginagawa sa mga rebelde? O, ayan, tinatawag nila tayong rebelde. Kanino kami nagrebelde? Yun ang tanong. Doon sa tagapamahalang pangkalatan nyo o yung sa BBIP nyo? Hindi kami nagrebelde doon. Hmm. Una, ang pinagrebeldehan natin, yung maling doktrinang itinuturo niya, tsaka yung maling action di ba? Yeah. Ayaw natin ng action na yun. Kasi tayo, sabi nga, bakit ganon? O, di Yeah. ba? Kaya ang Hindi, ginawa po natin is, I would say biblical. Tama po ba, Carning? Meron tayong basehan puro sa ating doon sa pangyayari na 'to meron po siguro kayo na po ang ang maglatag. Ah, yeah, maipagpatuloy natin 'yan at ang ating batayan 'yan, kaya sila ay, ating, tinulungan, itinago. Gamitin natin ang salitang itinago sa mata ng mga tumuturing sa kanila na kaaway. Dahil sa may banta talagang sila'y pipinsalain, 'di ho ba? Kaya tumakas sila at yun nga ang kasaysayan hanggang sa makarating dito sa Jacksonville na ako bilang isang, tiniwalag dito, walang kamalay-malay na narito na pala ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. At ilang taon yon bago ko nalaman. Siguro 7 taon pa bago ko nalaman yon na sila'y narito na. magkasama Napakali tayo dyan, kapatid na Erning, di ba? sa makatuwid ang ating Brother tanong Erning, ay nung bang dumating kami diyan, hindi pa ho kayo tiwalag, di po ba? hindi pa ako tiwalag, Wala nakatala po pa kayong ako. kamalay-malay, Tsaka hindi pa po tayo magkakilala noon Hindi pa tayo magkakilala no'n, Noong, magkaroon lang tayo ng pagsamba roon sa inyo sa Austin, Texas, doon tayo nag-meet ng personal sa airport. Pero ano na ako, tiwalag na ako noon. 20 ano yata 2017 ba o 2018 ako tiniwalag. Pero hindi nyo alam na yung kasama nyo, nasa kanya yung Hindi ko pamilya o alam yon. Erning. Hindi ko alam na yung kasama ko rito ay nasa kanya pala, nakatuloy ang pamilya at doon na sila nakatago. Tanong, yung salitang nakatago, bakit po natin ginagamit yung salitang nakatago? Sapagkat alam nating hindi magtatago ang pamilya kung walang panganib. Ngayon, meron bang ganyang kasaysayan sa Biblia na itinago dahil nanganganib din ang buhay? At masama ba na tulungan yung mga taong nanganganib ang buhay sa paraang itinatago natin sila sa mata ng mga kumakaaway at nagbabanta sa kanilang buhay? Basahin natin 'to. Let us read ang unang talata sa ating pag-aaral na ito, dito sa Josue. Ganito ang ating mababasa diyan, mga mahal na kapatid, at, atin pong, pakinggan itong pahayag na ito. At, ayan, ah, samantala isinarang mabuti ng mga nakatira roon ang Jericho dahil sa mga Israelita. Walang makapasok o kaya'y makalabas na mga tao sa lungsod. Sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kay Josue, ipapasakop ko sa inyo ang Jericho, pati ang hari at mga sundalo nito. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng isang beses sa bawat araw sa loob ng 6 na araw. Alam natin ito mga kapatid, ito'y karaniwan natin binabasa. Ito ay noong si Josue na pumalit kay Moises sa paglalakbay patungo sa Kanaan, sa lupang pangakong ipinangako sa kanila ng Panginoon Diyos, ay yun ang iniutos sa kanila ng Diyos na itong gawin ninyo para masakop niyang Jericho, at ikaw kasama ng mga sundalo. Iikot kayo sa lungsod, no? At gaya ng ating nabasa, isang beses sa bawat araw at sa loob ng 6 na araw. Ito sa 17, dito na tayo tutuloy. Ang buong lungsod at ang lahat ng makukuha rito ay wawasakin ng lubusan.
bilang handog na buo sa Panginoon o kay Yahuwah. Si Rahab lang, yun, si Rahab lang na babaeng bayaran at ang buo niyang sambahayan o sambahayan niya ang ililigtas dahil itinago. Ayun, naroon yung salitang ating hinahanap eh. Dahil itinago niya ang mga espiya natin. Iniligtas nga ni Josue si Rahab at ang sambahayan niya dahil itinago niya ang mga lalaking inutusan ni Josue para mag-espiya sa Jericho. Hanggang ngayon, ang mga angkan niya ay naninirahan sa Israel. Alam niyo, ititagpo na itong babaeng masama sa sentidong bayaran nito eh. Prostitute ito eh, si Rahab. Di ho ba? Hindi naman ito Israelita eh, mga kapatid. Pero alam ba ninyo na itong si Rahab ay noong ang Jericho ay wasakin sa magitan ng pagtulong ng Diyos eh, sa pangunguna ni Josue, ano po? Ay nailigtas ito ng Panginoon Diyos eh. Eh bakit? Sapagkat meron siyang ginawa. Ano yung ginawa niya? Napakahalaga sa paningin ng Diyos. Bakit? Sapagkat itong si Josue nagsugo ng mga espiya doon sa Jericho. Nung nandoon na, namataan ng ibang mga taga-Jericho na may 2 lalaki. So ang ginawa nitong si Rahab ay, kung ating babasahin ang buong konteksto, ay kanyang itinago itong 2 isinugo ni Josue para sila ay maging tiktik doon. Nailigtas. Bakit? Nanganganib ang buhay eh. Itong 2 sinugo, itong si Josue. Kaya ang ginawa ng kapatid na Henry at kapatid na Jeriel ay masasabi nating isang gawaing makatao. Di po ba? Sapagkat ang pagtulong sa ating kapwa, lalo na yung mga nanganganib na wala naman silang ginawang masama, ano po? Napakahalaga po nun sa ating kapwa-tao. Yung sila'y ating maitago para sila po ay maitago sa pagkapahamak at sila'y huwag mapariwara. Yan po yung isang katotohanan nakasulat sa Biblia. Ang totoo, kung ating pangbabasahin maging si Esther itinago din niya ang kanyang identity eh. Di ba? Maging si Moises, itinago rin ng nanay niya eh. Di ba? Na 3 buwan hanggang sa, yun na nga, pinaanod na. Bakit? May utos kasi noon ng hari na yung masamang paraon ng ipanganganak na lalaki na every papatayin. Itinago. Kaya, yung ginawa ng kapatid na Henry, ng kapatid na Jeriel, ay isang makatao na gawain sapagkat yun po ay pagtulong sa nangangailangan. Hindi sapagkat sila'y asawa o anak ng ating namahala noon sa atin, kundi bilang isang tao, pagtulong sa kapwa. Hindi naman natin sinisino kung sinong ating tutulungan eh. Di po ba? Kung yung hayop, di po ba? Kung ang hayop na nanganganib ay ating pong tinutulungan para wag mapahamak o mamatay, tao pa kaya? Mga kapatid. Ngayon, ano po ang ating isa pang batayan sa Biblia, kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, kapatid na JR, na itong ating ginawang ito ay makabiblia. Ano ba ang isa sa mga nangyari noon sa Israel, mga leader ng Israel noon, na ito'y nauulit sa panahon natin, sapagkat ang sabi nga sa Ecclesiastes, walang isang bagong bagay na nangyayari sa ilalim ng lupa. Lahat ay, sabi nga, history repeats itself. Ito po yung nakasulat sa Isaias. Ating basahin po. Kasi mga byuda yon ng kapatid na Eranyo eh. Di po ba? At yun ay mga ulila na sa ama. Itong sabi, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti at pairali ng katarungan. Sawayin ninyong mga nang-aapi at ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga ulila at mga byuda. Ito po ay nakasulat sa Isaias. Na kapag ating binasa ang buong konteksto, tumutukoy sa mga namumuno noon sa bayang Israel. Nang sabi ng Panginoon Diyos, kasi diyan, binabanggit din diyan, 8:9, na diyan po yung napakakaunting labi na itinira ng Panginoon Diyos doon sa anak na babae ng Sion. Ang mga Israelita noong mga leader noon ay hindi ho gumagawa ng mabuti. Kaya ang sabi diyan, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Abay ba? Sa kasulat ay pairalin ang katarungan. Bakit? Walang justice eh. Kaya ang nangyari sa buhay ng pamilya ng KRD, maging sa atin, na tayo tiniwalag ng walang katarungan,
sapagkat ay hindi kaisa nila, tiniwalag nila tayo. Di ho ba? Kaya diyan po ay ito'y isang aral na sabi nga ongoing ito eh. Sabi nga ay progressive ito. Kung noon ay pinutusan ng Panginoon Diyos ang mga namumuno sa Israel, pag-aralan yung gumawa ng mabuti, pairalin ng katarungan, yan din ang tinig ng Panginoon Diyos na ibig niyang makarating sa atin. Maging lalo na nga sa ating pinanggalingang institusyon. Sapagkat marami diyan ngayon ang mga nagrereklamong mga miyembro sapagkat wala nang wikang justice dito. Eh, kako ba't nandiyan pa kayo? Eh, anong sabi diyan sa huli? Sawayin ninyo ang mga nangaapi. Aba, sino ba yung nang-aapi? Aba, yung walang kaya ay talagang ika nga nilalapastangan, karapatan nila ay kanilang binabaliwala. Wala nang respeto eh. Eh anong sabi pa? Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga ulila at mga byuda. Yun ang nawala sa byuda at mga ulila. Yung karapatan nila. Sinikil. Bali ba ang sumikil sa kanila, kadugo pa. Kaya, ang masasabi natin, itinakwil mo nanay mo. Pinabilanggo mo ang mga kapatid mo at pamangkin mo. At ang kapatid mo ay hinahunting mo pa yung isa. Eh anong ibig lang sabihin po nun? Isa lang kahulugan po nun. Hindi mo na sila mahal, binaliwala mo na sila. Kaya anong gagawin namin? Kami na nakakaalam ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Aba, sasaluhin namin ito. Yung tungkulin mo na pinabayaan mo ang pamilya mo ay aming ginampanan. Lalo na sila kapatid na Jeriel at kapatid na Henry. Nataya ang buhay nila sa pagtulong. Nangangamba sa pagkatao rin lang. Baka may nakakita sa kanila habang kanilang tinutulungan ang nanay mo, kapatid na BBIP. Kung nakikinig ka man, kapatid. Kaya ito'y panawagan eh. Hindi pa huli ang lahat. May lakas pa, may buhay pa nanay mo. Ang kapatid mo ay buhay pa at pamangkin mo at ang iyong ika nga hipag. Bakit hindi mo sila lingapin? May buhay pa yung kapatid mo na nandoon sa bilangguan. Mayroon kang kapangyarihan para ikaw ay makagawa ng hakbang, para litisin, bigyan ng katarungan. Di po ba, mga kapatid? Ngayon, ang sabi nila, rebelde daw tayo sapagkat tayo ay hindi nakapagkaisa sa kanila. Ang ating pagre-rebelde, kapatid na Jeriel, ay dahil doon sa kanilang aral at aksyon na ginawa. Kapagkat yung kanilang aral na kanilang pinaninindiganan ay hindi na ho tama ang pagkakaturo sa tao. Pero ang tanong natin ay ito, ang dapat ba nating tulungan lang yung ating pong mga kakilala lang, kaibigan? Ito, next slide. Basahin natin ito sa Mateo. Narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Papansinin natin, noon yan. Mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Noon yon. Pero sa panahon ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, ano sabi? Ngunit, sinasabi ko sa inyo, na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Tigil muna natin dyan, kapatid na Jeriel. Anong input natin dyan sa talatang yan, kapatid na Jeriel? Maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Yan ang batayan ng ating pananampalataya sa ating panahon. Sapagkat kasama yan, yung binasa po ninyo, kapatid Erning, naroroon sa New Covenant. Yan ang batas para sa atin. Nang sinasabi, mahalin mo, kaaway mo, panalangin mo ang umuusig sa iyo. Pero ang panalangin, hindi yung lipulin, ano? Kasi nanalangin din naman po sila eh. Pag kini-question natin sila, aba yung isang ministro nila nanalangin din eh. Kaya lang ang panalangin, mali. Gusto pang gawing ang Diyos eh, paghigantihan tayo eh. Ang sabi, ang sa panalangin niya eh, lipulin mo po ang kumakaaway sa iyong pamamahala. Puksain. Lipulin. Bakit ganun? Hindi ba dapat eh, panalangin ninyo umuusig sa inyo? Ang sabi doon, mahalin ninyo, kaaway nyo. Panalangin nyo, umuusig sa inyo. Pag sinabing mahalin, hindi mo ipananalangin lipulin.
Pulin yan. Sasabihin mo, baguhin mo po. O, di ba dapat ganon? Yan ang ating panalangin eh. Kaya nga, nung nakaraan, kapatid na Erning, binanggit na natin sa mga pagtitipon na nung nakaraan nating pagkukwentuhan tungkol doon sa mga naganap. Oh, alam mo ba, nagtitipon kami doon sa bahay na pinagdala namin sa kanila, kapatid, or BBIP, na ang ipinananalangin ng bunso mong kapatid, ikaw. Ang pagkakapanalangin pa, basbasan mo po, Ama, ang aming kuya. Ako'y naroon eh. Experience ko yan. Naroon ako. Ano yun ang ipinananalangin niya? Tuwing tayo magtitipon doon, yun ang ipinananalangin niya, yung kuya niya. Yun ang panalangin ng bunso mong kapatid. Hindi sila nagtanim ng puot. Tama. Hindi. Hindi sila nagtanim ng puot sa'yo o sa pamilya mo, kundi patuloy kanilang ipinananalangin. Sapagkat itong sinusunod nila, inuusig sila, ipinananalangin nila yung umuusig sa kanila. Sapagkat yun ang pananampalataya na taglay ng mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kami naririto hindi po para makipag-away sa inyo, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kundi kausapin ninyo yung pinuno ninyo. Sana nga makarating itong programang ito sa kanya at mapanood niya eh. Para mabago. Yung demeanor, sabi nga, yung kung galit ka pa, dapat wala na. Bakit? Kasi yung galit, kapag tumagal, sabi nga nagiging puot. Uy, pag puot, ang sabi ng Biblia, pag napupuot, ano po ang katumbas nung kapatid na Eric? Mamamatay tao, kapatid na Jeriel. Masama. Hindi makabubuti sa iyo. Kahit ba ikaw tinitingalang mataas na pinuno, tao ka pa rin na magkakasala ka sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga na mag-aralan tayo, brother. Diba? Ito ginagawa natin. Mag-aralan tayo sa isa't isa. Yan naman yung nakasulat sa Biblia. Tsaka nung may Ulitin ko. nagtanong po sa ating Panginoong Yahushua, pag nagkasala raw sa iyo ang isang tao, tinanong niya, ilang beses ko po bang patatawarin tong Yun. nagkasala sa akin? Yeah. O ilang beses nga ba? 77. Ibig sabihin, hanggat may buhay at lakas tayo, magpatawad tayo. Sapagkat, sabi nga, tayo nagkakasala rin araw-araw eh. Kung tayo hindi marunong magpatawad, baka tayo hindi rin patawarin ng Panginoon Diyos. At saka dito, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, sa versikulo 45, ang sabi, kung gagawin ninyo ito. Ano yung ito? Ipanalangin ng umuusig. Mahalin yung mga kumakaaway sa atin. Ang sabi, kung gagawin nyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Tunay. Pag hindi po ginawa, kapatid na Ernie, hindi tunay. Pagka hindi tunay, hindi peke. No, peke. Di ba? Ito pa, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. Totoo nga naman yon. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpalang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Tama nga naman yon. Kung ang ating mamahalin yung nagmamahal lang sa atin, anong gantimpalang matatanggap natin mula sa Panginoon Diyos? Yan ang tanong ng ating Panginoong Yahushua sa mga alagad niya. Tuloy pa natin ang basa. Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo. Naalaala ko tuloy, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, brother JR. Nung i-circular ako, huwag nyo silang babatiin. Nakasulat yun dun eh. Huwag nyo silang imbitahan lalo sa pagtitipon sa mga pagsamba. Yung kanilang ginagawa ay kabaligtaran nung mga binabasa nila sa talata ng Biblia. Basa ng basa, pero hindi naman ibinubuhay yung binabasa, kapatid na Jeriel at kapatid na Henry. Meron nga po akong dati nung nando pa ako sa lokal close na kapatid, may mga naitulong din tayo ron. Tapos nung natiwalag na po tayo, minsan nagpunta po ako doon sa Asian market, yung mga tindahan ng mga Filipino food. Abay, magkakasalubong kami para siya nakakita ng multo. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tatakbo ba siya? Magtatago sa mga paninda?
So binati ko na lang siya, sabi ko, "Oh, kumusta po kayo, sister?" Ganyan. Tapos parang tumutulo ang kanyang pawis. At tapos naramdaman ko na medyo ano, sabi ko na, "Oh, sige po, nice to see you po." And then, umalis na ako. Totoo po yan. Nakaka ano lang, ano lang po, hindi ako nagalit Nakakamiss. hindi po ako nagalit sa mga yun dahil sumusunod lang sila sa pinag-utos sa kanila nung kanilang VVIP. Totoo Kaya yan. ang panawagan po natin kay VVIP, sana panindigan niya na yung pagkakilala sa kanya ng mga kapatid na napakabait niya. Napakabait. Kaya hanapin niya na yung nanay niya, yung kanyang ina. Kailangan, kapatid na Henry, magbabait ka, mabait ka una sa Diyos eh. Di ba? Sinusunod mo yung mga kautusan na yan. Kaya hindi pa huli. Sabi nga eh, hindi naman ikaw ang tagapamagitan. Ikaw eh nagkasala rin. Hihingi ka rin ng tawad. Oh, meron din kaparusahan kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Kaya napakahalaga na itong ginagawa po namin, makarating sa inyo. Kasi yung kinikwento natin, yung naging buhay ng pamilya ng kapatid na Eranio Manalo na tiniwalag ninyo, no? Isang isang magandang experience din eh sa kanila at sa amin. Hindi lahat pangit. Sapagkat marami po tayong natutunan doon, kapatid na Erling, kapatid na Henry. Di ba ba? Totoo Totoo yan. Kung po yan. paano magbibigay tayo, sabi nga eh, isa sa doktrina po natin yan eh, ano ang maibibigay mo sa iyong kapatid? Di ba? Ano po sagot ng kapatid na Erling? Ano ang isang mahalagang bagay na maibibigay mo sa iyong kapatid? Aba, yung number one talaga yung pagmamahal, kapatid na Yeah. Jeriel. Hindi ba yung buhay? Yeah. Oh, Kahayagan ng pagmamahal, yung kahit buhay mo, ialay mo eh. Di ba? exactly. Kaya hindi natin yan nalintala kung may mga threat man noon, eh, hindi natin inaalintana yun eh. Hindi. Ang mahalaga sa atin, masusunod ko po ba ang kalooban ng Diyos? Kailangan ba ng mga kapatid kong ito ang tulong, ang damay? O kaya dinamayan natin. Alam niyo, Oh? naalala ko po tuloy yung isang event dito sa US, yung isang rally ni President-elect Trump, 'di ba? Sa Philadelphia. No, Ah, sa Pennsylvania na nagkaroon ng putukan. At itong isang ama, ang ginawa niya agad, hinarang niya yung sarili niya dun sa kanyang anak at sa ah, kanyang may bahay. Siyang And namatay. siya ang namatay. yeah, Yun po ang masasabi natin na talagang, yun ang masasabi natin napakabait, hero. yeah. So, tapos sasabihin ng mga miyembro ng INC, hindi na maliligtas yan. Bakit? Hindi kasi siya iglesia. O, Yun ganun pa pang isang masakit. madidinig natin doon. Isa pang masakit na naganap sa Iglesia ni Cristo, yung ang mga miyembro naging mapanghatol. Hindi natin Panghusga. alam, kapatid na Erning, kapatid na Henry, na yung mapanghatol, may nakasulat pala sa Biblia, na kung ano ang paghatol mo sa kapwa mo, ganun kahahatulan ng Diyos. Nakasulat yon. Nakasulat yan. Kasi sinasabi ng Iglesia ni Cristo, hindi kayo maliligtas. Ang hatol ng Diyos sa inyo niyan, hindi kayo maliligtas. O di ba? Karugtong yan, kapatid na Jeriel. Ito po yan. Kaya sinasabi nila na hindi kayo maliligtas, sila lang. Sapagkat napaka-relihiyoso daw nila. Ngayon, ang pagka-relihiyoso, paano ba natin patutunayan yon? Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Pakibasa, kapatid na Jeriel. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay. Hindi basta pagkareliyoso to, kapatid na Henry. Dalisay, ha? Ano ba yung dalisay? Wagas. Yan. Pure. Di ba? Yun. Pure yan. Puro. Sabi nga. At walang kapintasan ng Diyos, Ama, ay ito. Ayan na. Ayun, nakasulat. Nababasan niyo po yan. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang tunay na pagkarelihiyoso. Kung talagang ikay relihiyoso. Sabi nga, religious leader ka bang talaga?
Kung tunay kang religious leader, ito ang makikitang ginawa. Hindi yung, ang sabi diyan, tutulong ka sa mga ulila. O di ba ulila na sa ibang sali nga ulila sa ama di po ba? Mhm. Ulila sa ama yung nakasulat Fatherless. Meron nakasulat niya sa Isaias, Yeah. fatherless, ulila sa ama. Mga byuda. Pag sinabi byuda, babae yan Byuda O di ba? Hindi Mm. naman byudo. Yung mga byuda. Sa kahirapan nila, naghihirap yung nanay mo na byuda. Tulungan mo. Oh, Al- bakit? Yan ang tunay na pagiging religyoso. Alam niyo, may napanood po ako, no, sa internet, na ang tawag sa kanya, palagi ko alam niyo rin to, ang tawag sa kanya, marami po nito eh. Ang tawag Mm. dun sa Idaho, meron pong tinatawag dun na Secret Santa. Of course, sasabihin ng mga iglesia, ay, Santa, pagan yan. No. Anyway, mabalik tayo nun. Secret Santa, naghahanap siya ng mga, yung bang matutulungan niya. Yeah. Mm. Mayaman siya eh. Marami siyang ah, wealth. So ang gagawin niya, magpapahanap siya dun sa mga tauhan niya. Maghanap nga kayo ng mga matutulungan. So ngayon, mayroong isang babae na byuda na meron siyang parang ah, yung ano ba tawag doon, yung parlor. No? Yun ang trabaho niya. Byuda na siya, nag-iisa, meron siyang mga anak. May cancer pa siya, Mhm. nagka-cancer. So ngayon itong Secret Santa, inutusan niya yung mga tauhan niya, sorpresahin nyo yung tao na yan. So ngayon, pumunta ngayon itong itong mga tauhan nitong Secret Santa. Ngayon, Secret Santa, hindi nga kilala kung sino siya. Hindi sinasabi kung sino siya. So ngayon, pumasok tong mga tao ng Secret Santa doon sa parlor. Kala nung babae na may cancer, na byuda, ay mga magpapagupit, ano? Mm. Sabi nila, hindi, kaya kami nagpunta rito dahil meron kaming regalo sa'yo. Nagulat ngayon itong babaeng byuda na may cancer, no? So ngayon, binigyan siya siguro 3 regalo, no? Yung isa ay parang amount na sasagutin yung renta niya sa bahay ng 1 taon. Tuwan-tuwa siya, no? Tapos, meron pang isang regalo, binigyan pa siya ng cash na ito, pang tulong mo sa pagpapagamot mo. Tinanong niya, sino ang nagbigay nito? Ang nagbigay sa niya is itong si secret person. Sabi niya, salamat dito sa inyong pagtulong. Alam niyo yung pinanood ko yon, medyo naiyak ako dahil nung nandun ako sa loob ng IC, yung mga ganyan hindi ko pinapansin eh. Parang, hindi na maliligtas yung mga yan eh. No? Yeah. Parang wala sa atin yan. Pero ngayon parang, ang dami palang mabubuting tao sa mundo. No? Yeah. Na noon, ang turing natin sa kanila, dahil hindi sila miyembro ng ating relihiyon, kahit anong mabuting gawin nyo, kahit tumulong kayo sa mga byuda, tumulong kayo sa mga ulila, hindi naman kayo kaanim din sa iglesia nito, hindi rin kayo maliligtas. At gagamitin pa natin yung talata na, yung mga sanga na yung wala doon sa puno, iipunin, Hihiwalay. matutuyo, ihahagi sa apoy. Kaya ang turing natin sa lahat ng tao, ganon. Di ba? Whether kausap nyo, itong kausap ko na to. Kunyari, saya natin nag-uusap, pero sa back ng ating mind, ay, di ka rin maliligtas, masusunog ka rin sa dagat-dagatang apoy. Tama. Ganon tayo nun, ano? Noon. Kasi, Ako, Judgmental tayo. ako isa ko nun sa ganon at ngayon, pag na-realize ko, patay ganon. Bakit? Y- Tapos sasabihin nila, nag-spread kayo ng hate pag kinikwento nyo yan. Bakit? Bakit tayo nag-spread ng hate? Ano ba? Wala nga tayong galit sa puso natin eh. Kahit yung mga lumayo sa atin. Ang totoo, sabi nyo nga, pinapanalangin pa nung ina at kapatid ni VVIP, si VVIP. Di ba? Naingatan siya, ingatan yung kalusugan niya, ingatan yung pamilya niya, pati yung pamilya niya. Ingatan yung kanyang pamamahala. Dapat tanungin ng mga miyembro, sino ba talaga nag-spread ng hate? Sino ba may hate sa puso? yung Ano? nananalangin, nalipulin natin yung mga wala na sa kanila, lipulin. Yun ang hate.
Mm. Kasi meron pa nga silang ipinost no, this is war, di ba? Meron pa silang Yeah. tapos nagkaroon pa sila ng mga ministro ng mga nakaparong na puti na saan mo kami dalhin yung mga ganon? Na para bang Warrior. naaalala ko doon, bakit ginawa yun nung mga ministro at manggagawa na yun? Eh hindi naman sila Kiwi. Alam niyo ba yung Kiwi? Pero alam nyo, Alam niyo, wala, lilawin ko lang. Ano ba niyo yung Kiwi? Ano yan? kiwi, di ba? Prutas yun o kaya ibon? Hindi. Yung Kiwi, yan yung mga tao sa New Zealand. Oh, yeah, yeah. Oh, Yung di ba meron parang silang mga parang ganun chanting? tribal na ano, Oh, yung tribal chanting bago maglaro ng football, Basketball. yeah. Yan. bago kung ano man ang gagawin. May chanting na ganun. Eh, hindi naman kayo Kiwi. Bakit? Mm. Yan. Ito yung nasasabi lang natin. Pero, yung sinasabi diyan, na tumulong sa ulila. Alam nyo, diyan, noong napagbabasa na natin yung mga talatang yan, ano? Kasi nga, may naganap sa iglesia na dati nating kinabibilangan. Nakita natin na uli ito, nabigyan natin ng pansin itong mga talatang ito. Ang naalala natin, atake tayo ng atake doon sa Iglesia Katolika, yung mga Katoliko. Eh samantalang dyan sa Pilipinas, o ikukumpara mo yung Iglesia ni Cristo at saka yung Iglesia Katolika, ang Iglesia Katolika meron silang huspisyo. Yung Iglesia ni Cristo wala. Alam nyo, Oh, mabuting nabanggit niya ano kasi tataka tayo dito sa mga tayo noon ano, ganun din tayo na pag pinupuna tayo yung ating aral, galit tayo. Galit oh, na galit. Mawa, may pumuna sa aral natin na, oy, di kayo kumakain ng dugo o dinuguan, galit na galit tayo, no? O kaya, ay, ba't kayo nagkakaisa sa butuhan, nagagalit tayo. Pero hindi natin napupuna, or at least siguro alam natin, araw-araw pag dumadalo tayo ng gawain, inaatake natin yung Iglesia Katolika, yeah, Iglesia Protestante. Meron ngang lesson sa doktrina, di ba? Dalawang lessons yata tungkol sa Iglesia Katolika. Ang yeah. sinasabi natin sino ang mga nagtataguyod ng aral ng mga demonyo? At sino Oh, yung mga nakasuot na parang tupa pero mga lobong Manila, sabi natin biglang. Hindi natin sasabihin, babasahin natin yung Aklat Katoliko na at sila ay parang mga nakadamit, nakagaya ng damit ng Panginoon. Tapos, conclusion. So, tapos titirahin natin yung mga ibang reliyon, mga Protestante, mga born again. Tapos pinagtatawanan natin yung pangalan ng kanilang kardinal, kardinal kasalanan, mga ganun. oh, No? yung ang Tapos pag tayo naman ang pinupuna, sila naman ang pinupuna, galit na galit, ano? Galit na galit. Alam niyo ang pinaka number one na nagpapagalit sa kanila? Sa atin noon, mga INC. Pag pinuna na natin ang kanilang leader, si yeah, VVIP. Pag yeah. pinuna niyo, talaga namang sasabihin agad yun sa post nila sa Facebook, oh. You are spreading hate, ganon. You are, sasamang tao. Sabi ko, Ayaw nilang mapupuna para bang perfect eh. Alam mo may nakakatulad yan eh. Punahin mo yung Allah, wala silang sa ano eh. Punahin mo yung kanilang messenger na ang pangalan ay si Muhammad. O, di ba? Hindi ba merong nagsulat ng isang libro dyan sa England, winanted nilang lahat, hinanting nila? oh, yeah, yeah. Yung satanic Nag, verses ba yon? nagpalabas sila ng, ano ba tawag doon? Fatwa? Yung Oo, parang, yung librong satanic verses. yeah, nag-issue sila nung ano noon, parang kailangan lipulin yung nagsalita noon. Oh, lipulin. Ano kaibahan nila doon sa mga taong iyon? Kasi yan ang isa sa masama na pagka ang isang relihiyon ay hindi na talagang sa Diyos, ano? Sapagkat sabi diyan ang pagkareliyosong tinuturing na dalisat at walang kapintasan ng Diyos, Ama, ay ito. Yung minamahal mo kapwa mo, lalo na yung tumutulong ka sa ulila, tumutulong ka sa byuda, pagka sila'y nandun sa kahirapan, kapag sila'y nangangailangan. Yan po ang ginawa namin, kaya namin ikinikwento yan. At ngayon, marami pa rin mga dating iglesia ni Cristo ang tumutulong at dumadamay sa kanila. At yun lang Sapagkat, po, dapat natin pasalamatan yung mga tao na yun kasi ah, above and beyond dun sa kanilang, hindi naman nila dapat gawin yun, di ba? Pero yes, ginagawa po nila dahil sa
yung kanilang awa at pagmamahal dun sa mga tao na hindi dahil sa meron silang makukuhang pakinabang eh. Totoo, wala Yes. naman eh. Pero yun naging masama ka dahil tumulong ka dun sa yung kinagalitan ng inyong VVIP. Sa totoo lang, kapatid na Henry, ano, yung ibang mga dumamay at tumulong diyan sa sambahayan nila, nagbuwis ng buhay. Yung isa nawawala, yung kasama pa natin ngayon yung kanyang may bahay. Di ba kapatid na Yeah, Ernie? totoo po Totoo yan. yun. Oo, Totoo yun. kasama natin yung kanyang may bahay sa mga paglilingkod natin at pagsamba natin. Ah, hanggang ngayon, hindi nila alam kung nasaan ang kanilang ama ng sambahayan. Napakasakit nun. Dahil sa pagtulong nila dito sa mga ulila at mga byuda. Kaya itigil na yan. Ang pag-i-spread ng hate, hindi kami ang nag-i-spread ng hate, no? Wala kaming hate. Ang ating nga panalangin. Ito'y panawagan sa iyo eh. Panawagan sa iyo. Wala namang masamang manawagan sa iyo. Meron kang kapangyarihan eh. Na baguhin mo ang buhay noong mga naapektuhan, lalo na yan sa bayan mo. Baguhin mo. Ilang taon na nakakalipas simula nung yung kapatid mo nandun sa kulungan. May mga anak yun. Nasaan na yung mga anak no na mga pamangkin mo? Nasaan na sila? Oh, yung sinasabi ni kapatid na Henry kanina na nagkasakit, noong muna namin makita yon isang batang maliit. Ngayon, teenager na yun. Yeah, hindi po nakakapag-aral ng normal. Nung alam niyo yung mga Yes. kasi nagtatago. Tatago. Teenager na yun. It's now time. Sabi nga ng Biblia, no, maliwanag ang nakasulat sa Biblia eh. Ha? Pagka binasa po natin yung kapatid na Erning, pag babasahin mo yung nakasulat sa Ecclesiastes, di ba? Alam naman nila yan. Doon sa 3, doon tayo pumunta sa 8, sabi nga, a time to love and a time to hate. Kung nagalit ka noon, time yun noon nung nanggigil ka dahil doon sa ginawa nila yung siguro ano sila doon sa YouTube. Kahit tayo rin magagalit eh. Oo, pero ngayon time to love. Pagkatapos ng time to hate, time to love, or time to hate, time to love, di ba? Panahon na. Yung pag-ibig mahalaga yun eh. So Alam niyo po, patuloy, alam niyo ko, magkakaituan tayo ngayon ng paraan ng pagtitipon at pagsamba, no? Iisa ang ating kinikilalang Diyos, ang Diyos ni Abraham. Hindi po kami nag-iiba ng reliyon. Ang Diyos ni Abraham, nag-iba kami ng kasama. Hindi na namin kayo kasama dahil iniwan nyo kami. alam niyo po kapatid na Sumunod kayo dyan Jeriel, sa leader. yeah, alam niyo po kapatid Jeriel, kapatid ni Erning, hindi gagawin to ni VVIP na balikan niya yung nanay niya, kanyang ina, tulungan niya makalaya yung mga kapatid niya. Hindi para pakita sa mundo, kundi Tama. responsibilidad niya yon bilang anak, bilang kapatid. Tama. Kahit sino gagawin yon. Kita niyo yung presidente rito sa Amerika. Aha. Yung anak niya na na-convict, convicted. Hindi lang nakakulong na wala pang kaso, convicted ng maybe 3 crimes. Federal offense yan. Federal offense. Federal offenses, Mm. tax evasion, gun charges, at siya'y convicted ng jury. Hindi ito yung parang, oh, ano ka pa, set pa yung trial mo. Hindi, as in convicted. Ang ginawa nitong tatay, sige, kahit ano po na nyo sa akin, wala akong pakialam. Yes. Ipapardon ko tong anak ko na criminal. O anong ginawa? O di, pinardon niya. Tapos ang daming bumabati ko sa kanya. Siguro sa sarili niya, napakialam sa inyo, basta yung anak ko, hindi ko papabayaan makulong. Isipin mo, no, kapatid ni Henry, 2 buwan bago siya umalis. Sabi niya, yung karir niya, sinira niya na eh. Hmm. Di ba? Yung Dahil, kanyang legacy. yung legacy niya, sinira niya dahil sa anak. Ang hinangaan ko sa kanya, yung pagiging ama. Tama. Sa Agree ako pagiging dyan. Ako, marami kang pintasan niya sa pagiging politiko. Pero sa pagiging ama, sige, mapahiya na ako sa buong mundo. Walang yan na ako sa buong mundo. Pero sa anak ko, mahal ko yung anak ko, ipapardon ko, ayoko makulong yung anak ko. alam niyo ang gandang example nun, I mean, yung anak niya, sasabihin natin taga bad boy, di ba? Okay. Yeah. Pero dahil sa may kapangyarihan siya,
magagawa niya na wag makulong yung anak niya. Etong ating pinag-uusapan, itong tao na pinag-uusapan natin, isang makapangyarihang tao, di ba? Maimpluwensya. Ano ba naman yon yung mapuntahan niya, mapahanap niya yung kanyang ina dito sa Amerika? Ma-check. Ano na ba kalagayan? Ay, hindi ba yung parang, ano na kaya nangyari sa nanay ko? No? Wala bang ganon? May, mga, ang kanyang ina na nag-alaga sa kanya mula nung bata, no? Pinalaki siya. Tapos, ia-abandon na lang ng ganun. O sige, nagkasala yung, nagalit ka sa iyong ina, eh, time na para ano, make amends, di ba? Tapos yung kapatid niya nakakulong, hindi pa nalilitis. Pati yung pamangkin na nadamay, ang daming nadamay. Time na po, sa ating mahal na kapatid na baguhin yung puso. Kawawa naman yung mga tao na yon, yung kami nga naaawa, hindi naman namin kamag-anak sila. Eh. Yeah. Awang-awa kami. Ano ba naman nung ginawa sa mga tao? Wala naman silang kapangyarihan. Wala naman silang kayamanan. Eh, tapos kinamuhian pa sila nung halos kabuuan ng kanilang organisasyon, di ba? Yeah. Time na po, Tumulong eh. ako, panawagan ko po sa mga, Iglesia ni Cristo. Alisin na po natin yung hate natin sa puso natin. Yung hate na, hindi lang sa amin, sa lahat ng mga tao, kung hindi nyo kapananampalataya, hindi nyo karelihiyon, pakialis nyo na po yung galit nyo. Yes. Time na po. Ito, Kasi, kaya tayo, ang ginagawa natin, ito yung pangdoktrina na tinuro sa atin. Dinidebunk namin lahat halos yung naririto. Kasi sa totoo lang po, no, pag pinag-aralan yung mabuti yung nakasulat sa Biblia, hindi lamang yung aksyon ng mga iglesia ni Cristo at maging yung leader ng iglesia ni Cristo ang hindi nakabatay sa kautusan ng Biblia, kundi yung mga doktrina na itinuro. Napakarami po niyan, iniisa-isa namin. Maging yung paniniwala natin pag nakarating tayo doon sa langit o sa bayang banal. Yan, mga bagay na yan, didiscuss po natin. Kasi ito yung toro o yung malalim na pagsusuri. Ang sabi nga po doon sa ibang salin, kapatid na Eddie, nakakalimutan ko yung Tagalog na yun eh. Pag-aaralan mo yung Biblia, ano ba yung salita na sa Tagalog? Uusisain. O yung Uusisain. uusisain. Pagka sinabing uusisain, talagang ano yan eh, sabi nga eh, scrutiny. i-scrutinize mo eh, yung aral. Kaya mga iglesia ni Cristo, abay, kahit di iglesia ni Cristo, Katoliko, ano pa, Protestante, Saksi ni Jehovah, magbasa ho kayo ng Biblia. Unawain ninyong mabuti yung nakasulat. We have our mind. Yang mga pinuno ng religion, pareho lang natin yung mga yan, mga tao. Walang pagkakaiba. Ano po? Ang nakakain yan, nakakain natin. At pag kumain yan, kumain tayo, pupunta rin po yan para mag-release ng kinain. Totoo, hindi. Ganyan yung mga tao eh. Walang pagkakaiba tayo. Wala sa ating espesyal. Isa lang ang espesyal na tao. Yun sa nakasulat. Si Yahushua. Espesyal. Siya ang dapat na tawaging very, very important. Oo, siya talagang dapat na BBIP. Aba eh, kaya ikaw tinatawag. Sapagkat yan lang yung pinatawag eh. Isipin mo, siguro dapat wag na rin natin tawagin siya na BBIP. Di ba? So hindi ka na namin tatawagin BBIP. Kaya lang, VIP na lang. ayan, BIP ka na lang. Di ba? Huwag ka magdaramdam, brother. Ha? Kung Na-demote, ano? nanonood ka dito, huwag ka magdaramdam. Ito, sabi nga merong 7 point something billion people in the world. Di ba ganun? 7 point something billion eh. Ang tao sa mundo eh. Tayo, dami natin. Isa ka lang doon. Isa rin lang kami ron. Kaya mag-aralan tayo. Baka may mapulot ka eh. Di ba? Ayan, no? Nakasulat. Gusto mo maging tunay na religyoso ayon sa pagpapatunay ng Panginoon Diyos? Tulungan mo yung mga kapatid mong ulila rin katulad mo, ulila sa ama. At yung nanay mo na biyuda na, tulungan mo, lalo na sa kahirapan niya. Ito'y apila sa iyo, umaapila kami. Kunin mo yun. Tulungan mo. Maring hindi mo nakunin kung ayaw nang bumalik dyan sa iyo. Pero meron kang maitutulong. Nandito sila sa Amerika. Hanapin mo, nandito sila sa Amerika.
Kasi nung dinala namin sa Florida, after 9 years, umalis na sila doon. Kung nasan man sila ngayon, may paraan para makita mo. Di po ba? Hahanap mo yan. Hindi na namin Yeah. alam kung nasan ngayon, pero makikita mo sila. Yeah, umaasa ho kami mga kapatid at mga kaibigan, ano, lalo na doon sa ating dating namamahala sa atin nung naroon pa tayo. Kaibigan natin yun kapatid na Jeriel. Sana po, Sabi nga, ah, ko pa yan eh. ay maantig ang ating damdamin ng mga salita po ng Diyos. Yun sana ang pumukaw sa ating nalilibang na damdamin. Lingapin po hanggat may buhay pa. Ipadamang pag-ibig at pagmamahal bago pumanaw. Lahat tayo mamamatay. Naawa naman kayo sa nanay niyo, mga kapatid mo, kawawa naman eh. Umaasa ho kami na itong ating ginawang pag-aaral na ito, kapatid na Jeriel, ka Henry, kapatid na JR, ay nakapagdulot una ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos at pagbubukas ng nakapikit na isipan ng iba nating mga kapwa na naglilingkod din sa Diyos. Tayo po'y mananalangin, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat na muli sa iyo. Muli mo kaming ginabayan para masambitla namin ang mga dapat naming salitain at manawagan kami sa mga tao, sa mga naglilingkod sa iyo na nangangailangang ayusin ang kanilang mga sambahayan. Tulungan mo po kami. Hindi po kami nagmamagaling, kundi kami po ay nagmamahal sa iyo at sumusunod, Ama, sa iyong mga kalooban na kami dapat na umibig sa aming kapwa, maging ang kumakaaway sa amin, at higit sa lahat, mahalin namin ibigin ang aming sariling mga sambahayan. Sumasampalataya kami, Ama, na dininig mo ang aming panalangin. At sana'y makarating ang mensaheng ito sa kinauukulan. Ang dati naming kasama, ang aming kapatid na nagturo din naman sa amin. Tulungan mo po sanang maantig ang kanyang kalooban at makinig sa iyong mga palatuntunan. Gawin ang nararapat upang ang kapayapaan kahit sa kaunting panahon ay matupad sa mundong ito. Sumasampalataya kami, Ama, na tinanggap mo po ang aming panalangin. Pinagpala mo na kami sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, kapatid na Henry, kapatid na Henry. Sige Next week po. po uli, mga kapatid, tutuloy natin yung kwento. Nasa Florida na tayo, no? Opo, itutuloy Meron natin pa rin yan. mga talatang babasahin ng kapatid na Erning. Yeah. Sige Okay po. po. At Sige po. good Bye-bye night po. po sa Good inyo. night po. Good night.